10 milyon. 10 milyon para sa isang anak. Napatanga ako. Parang may pumitik sa loob ng tainga ko, o baka naman nabing ilang talaga ako sa sinabi ng lalaking nasa harap ko ngayon. 10 milyon? Ganoon na ba talaga kamura ang tingin niya sa pagkatao ko, o sadyang desperado lang siya para sa isang tagapagmana? Si Felix Sarmiento. Ang pangalan niya palang, amoy pera na. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintanang salamin ng opisina niya sa pinakatuktok ng isa sa pinakamataas na gusali sa Makati. Tanaw mula rito ang buong syudad, kumikislap ang mga ilaw sa papalubog na araw. Pero ang kislap na iyon parang pangungutya sa sitwasyon ko ngayon. Pipo. Utal kong tanong kahit malinaw naman ang narinig ko. Kailangan ko lang sigurong marinig ulit para maniwala ang utak kong ayaw pa ring iproseso ang lahat. Humarap siya. Walang kaemo-emosyon ang gwapo niyang mukha. Matangkad, balingkinitan ang katawan pero bakas ang pag-aalaga sa ife, at suot ang isang mamahaling suit na parang hinulma sa katawan niya. Kung sa ibang pagkakataon, baka kinilig pa ako. Pero ngayon, parang demonyong nakaanyong anghel ang tingin ko sa kanya. Inilatag niya sa ibabaw ng kanyang glass table ang isang makapal na folder. Kontrata. The terms are simple, Mariel, Anya, ang boses ay kasing lamig ng aircon sa opisina niya. You carry in by child. Once the baby is born and proven to be mine through a SAT test, you get 10 million pesos. Clean. No strings attached. Except, of course, you relinquish all rights to the child. Napalunok ako. Ang laway ko parang naging buhangin sa lalamunan. 10 milyon. Sa isang iglap, parang nagkaroon ng solusyon ang pinakamabigat kong problema. Pero kasabay noon, parang may kung anong mabigat na bagay ang dumagan sa dibdib ko. Bakit ako? Hirap kong tanong. Sa dami ng babae sa mundo, bakit ako? Isang hamak na waitress sa isang maliit na karinderya, na nagkataon lang na napagsilbihan siya isang beses nang mapadaan siya roon, kasama ang mga ewan ko, kliyente niya siguro. I had you checked, diretsong sabi niya. You're healthy. No vices. No complicated family background, except for your mother's condition. You need the money. I need and here. It's a fair exchange, don't you think? Fair exchange. Ang anak ko, ipagpapalit ko sa pera. Parang sinampal ako ng realidad. Pero ang realidad ding iyon ang sumisigaw sa akin na kailangan ko ang pera. Para kay nanay. Tumayo ako, nanginginig ang mga tuhod. Pipag-iisipan ko po. Yun lang ang nasabi ko bago ako nagmamadaling lumabas ng opisina niya, bit-bit ang folder na parang may dalang sumpa. Diretso ako sa ospital. Sa maliit na kwartong iyon, kung saan nakahiga si nanay, parang lalong sumikip ang mundo ko. Ang payat na niya. Ang dating masigla niyang mukha, ngayoy maputla at may kung anong lungkot sa mga mata kahit pa nakapikit ito. Ang mga tubo na nakakabit sa katawan niya, parang mga galamay na humihigop sa natitira niyang lakas. Mariel, anak ti. Mahinang tawag sa akin ni Aling Susan, ang kapitbahay naming nagbabantay kay nanay kapag nasa trabaho ako. Dumating na ba yung doktor? Umiling ako. Mamaya pa raw po. Pero kinausap ko na po kanina. Kailangan na raw talaga maoperahan si nanay sa puso. At malaki po ang gagastusin. Halos mabasag ang boses ko sa huling mga salita. Malaki. Isang salitang hindi ko alam kung paano ko haharapin. Saan ako kukuha ng daan-daang libo para sa operasyon? Ang ipon ko, kulang pa kahit sa pambili ng gamot. Ang sahod ko, sakto lang sa araw-araw na gastusin at sa upa sa bahay. Napaupo ako sa tabi ng kama ni nanay. Hinawakan ko ang kamay niyang maraming ugat pero napakalambot pa rin sa pakiramdam ko. Ito ang mga kamay na nag-alaga sa akin mula pagkabata, nagtrabaho para mapag-aral ako, yumakap sa akin sa tuwing umiiyak ako. Paano ko pababayaan ang nanay ko? Anak, ungol ni nanay, bahagyang iminulat ang mga mata. Ngumiti siya nang makita ako, isang pilit ng ngiti. Kamusta trabaho? Okay lang po, nay. Huwag niyo na po akong alalahanin, sabi ko, pinipigilan ang mga luha. Magpagaling po kayo, ha? Mahal na mahal ko po kayo. Mahal din kita, anak, Anya, at muling ipinikit ang mga mata.
Pag-uwi ko sa maliit naming apartment ng gabing iyon, hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong binuklat ang kontratang bigay ni Felix. Nakasulat doon ang lahat ng detalye. Mula sa mga medical check-up na kailangan kong pagdaanan, hanggang sa mga bitaminang iinumin ko, pati na ang obligasyong iwasan ang kahit anong makakasama sa pagbubuntis. At ang pinakamasakit na bahagi, the surrogate mother, upon delivery of the child, shall waive all parental rights and responsibilities. The child shall be under the sole custody of F. Felix Sarmiento. Napahagulhol ako. Anak ko. Isusuko ko. Pero sa kabilang banda ang buhay ni nanay. Kung hindi ko gagawin ito, paano ko siya mapapaoperahan? Hahayaan ko na lang ba siyang mawala? Hindi. Hindi ko kaya. Kinabukasan, bumalik ako sa opisina ni Felix. Nanginginig ang buong katawan ko. Ang puso ko parang gustong kumawala sa dibdib ko. Nakaupo siya sa swivel chair niya, parang hari sa kanyang trono. Hindi man lang siya tumingin sa akin nang pumasok ako. So, tanong niya, ang mga mata ay nasa papeles pa rin sa lamesa. Pumapayag na po ako, sabi ko, ang boses ko'y parang kinakapos ng hininga. Doon lang siya tumingin sa akin. May kung anong kislap sa mga mata niya na hindi ko mawari. Tagumpay? O baka naman awa? Impossible. Wala yatang puso ang taong ito. Good, Anya. Itinuro niya ang kontrata. Sign here. Nanginginig ang kamay ko nang abutin ko ang ballpen. Bawat letra ng pangalan ko na isinulat ko sa kontrata, parang patak ng laso na lumalatay sa buong pagkatao ko. Pakiramdam ko, ipinagbili ko na ang kaluluwa ko. Pagkatapos kong pumirma, kinuha niya ang kontrata at iniskan ito. Walang ngiti, walang anumang komento. Tumawag lang siya sa intercom. Mildred, prepare the first payment for Death Rosal. And schedule her first appointment with E. Ramirez. Maya-maya, pumasok ang isang babaeng naka-corporate attire, siguro ang sekretarya niyang si Mildred. May dala itong briefcase. Binuksan ito ni Felix sa harap ko. Puno ng pera. 5 milyon. Ang unang installment. The other 5 million will be given after the child is born and confirmed to be mine, sabi ni Felix. Napatitig ako sa pera. Ang dami. Hindi pa ako nakakahawak ng ganito kalaking halaga sa buong buhay ko. Ito na ang sagot sa mga problema ko. Pero bakit parang lalo akong nalulunod? 1 linggo ang lumipas. Nasa bangko na ang pera. Naibigay ko na rin ang paunang bayad sa ospital. Nakapila na si nanay para sa operasyon. Dapat masaya ako, di ba? Pero sa tuwing maaalala ko ang pinasok ko, parang may kutsilyong sumasaksak sa puso ko. Dumating ang araw ng T-procedure. Isang high-end na fertility clinic. Ang ambiente, malamig at impersonal. Pinasok ako sa isang kwarto na puro puti. May isang nurse na nag-assist sa akin. Hindi ko na masyadong inintindi ang mga paliwanag niya tungkol sa proseso ng artificial insemination. Ang alam ko lang, kailangan itong mangyari. Nakahiga ako sa examination table, nakatitig sa puting kisam. Ang mga ilaw parang nambubulag. Pinikit ko ang mga mata ko. Inisip ko si nanay. Inisip ko ang kinabukasan niya. Kailangan kong magpakatatag. Walang sakit. Masigit pa ang kaba at ang kakaibang pakiramdam ng pagiging sisidlan. Pagkatapos ng ilang minuto, sinabi ng nurse na tapos na. Pwede na akong magbihis at umuwi. Sa labas ng klinik, naghihintay si Felix sa loob ng kanyang itim na kotse. Hindi siya nagsalita nang pumasok ako. Tahimik lang kaming bumiyahe. Ang tensyon sa loob ng sasakyan, pwedeng hiwain ng kutsilyo. Bago ako bumaba sa tapat ng apartment namin, nagsalita siya. I'll have device staff monitor you. Make sure you follow all of Seika Ramirez instructions. I expect results, Mariel. Tumango lang ako. Results. Parang isa lang akong investment na inaasahan niyang tutubo. Pagpasok ko sa kwarto ko, napaupo ako sa sahig at doon humagulhol ng walang tigil. Ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Nagsimula na ang kasunduan. At kasabay nito, ang isang buhay na hindi ko alam kung paano ko haharapin. Isang buhay na magiging anak ko pero hindi akin. Pakiramdam ko, ito pa lang ang simula ng mahabang kalbaryo.
At sa gitna ng takot at pangamba, may isang tanong na paulit-ulit sa isip ko, kakayanin ko ba ito? 2 linggo. 2 linggo ng walang tigil na kaba, ng pabalik-balik na dasal. Nang bawat umagay takot akong dumilat dahil baka panaginip lang ang lahat, o mas masahol pa, baka bangungot pala. Pero pagkatapos ng 2 linggo, isang maliit na strip ng plastic na may 2 pulang linya ang nagpatunay, buntis ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. May bahagi sa akin na nakahinga ng maluwag. Ito na. Simula na ng katuparan ng kasunduan. Malapit nang maoperahan si nanay. Pero may isang bahagi rin sa akin na parang pinipiga. Isang buhay ang nagsisimulang mabuo sa sinapupunan ko. Isang buhay na hindi magiging akin. Ang sabi ni Ike Ramirez, ang doktor na pinagkatiwalaan ni Felix, kailangan ko raw ng masusing pag-aalaga. Kaya kinabukasan matapos makumpirma ang pagbubuntis ko, heto ako, nakatayo sa harap ng mansyon ni Felix Sarmiento, bitbit ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilan kong damit at gamit. Ayon sa kontrata, kailangan kong tumira sa bahay niya para masubaybayan daw ang kalagayan ko. Tuloy po kayo, Maam Mariel, bati sa akin ni Manang Lita, ang mayordoma ng bahay. Isang babaeng may edad na, mabait ang mukha at may ngiti sa mga labi. Siya yata ang magiging kakampi ko sa malaking bahay na ito. Ang laki ng bahay. Parang palasyo. Ang sahig kumikinang sa sobrang linis. Ang mga muebles mukhang antiko at mamahalin. Ang mga kortina gawa sa telang hindi ko pa yata nahahawakan sa buong buhay ko. Malayong malayo sa maliit naming apartment na siksikan pero puno ng init at alaala. Dito, malamig, malawak, at malungkot. Ito po ang magiging kwarto ninyo, Maam, sabi ni Manang Lita, binuksan ang isang pinto sa ikalawang palapag. Malaki rin ang kwarto. May sariling banyo. May malaking kama na parang kayang-kaya akong lunurin sa lambot. May bintanang tanaw ang malawak na hardin sa likod bahay. Maganda. Pero parang hindi para sa akin. Si Felix. Para kaming hangin sa isa't isa. Nakatira kami sa iisang bubong pero parang magkaiba kami ng mundo. Nagkakasalubong kami sa pasilyo, sa hapagkainan pero ni hindi niya ako tinitingnan. Kung magsalita man siya, tungkol lang sa mga bili ng doktor o sa mga pagkain na dapat kong kainin. Malamig. Distansyado. Gaya pa rin ang dati. Siguro mas mabuti na rin yon. Mas madaling hindi makaramdam kung walang interaksyon. Pero ang katawan ko may sariling kwento. Nagsimula na ang morning sickness. At grabe ito. Kada umaga, parang binabaliktad ang sikmura ko. May mga pagkakataon na kahit anong pagkain, isusuka ko lang. Nangayayat ako. Namutla. Isang umaga, hindi ko na nakayanan. Nasa kusina ako, sinusubukang uminom ng salabat na tinimpla ni Manang Lita, nang bigla na lang akong napasuka sa lababo. Sunod-sunod. Walang tigil. Pakiramdam ko, pati kaluluwa ko, gusto nang lumabas. Diyos ko, Maam Mariel, narinig kong sigaw ni Manang Lita mula sa likod ko. Naramdaman ko ang kamay niya sa likod ko, hinahagod ako. Nang medyo kumalma na ako, nanginginig pa rin ang mga tuhod ko. Pagharap ko, nakasandal sa hamba ng pinto ng kusina si Felix. Nakakunot ang noo. Blanko ang ekspresyon. Malamig ang mga mata. Inaasahan ko na sisigawan niya ako o kaya'y magreklamo na naman. Pero nagulat ako sa ginawa niya. Lumapit siya. Walang imik. Kumuha siya ng isang face towel sa drawer, binasa ito ng malamig na tubig mula sa gripo at iniabot sa akin. Punasan mo yung mukha mo, sabi niya, ang boses ay walang emosyon pero hindi kasing tigas ng dati. Napatanga ako. Kinuha ko ang tuwalya. Malamig. Nakakaginhawa. Pinunasan ko ang mukha ko, ang pawis sa noo ko. Siya, nakatayo lang doon, nakatingin sa akin. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya masabi. Manang Lita, baling niya sa mayordoma. Pakihandaan si Mariel ng lugaw na walang sahog. At prutas. Yung hindi masyadong maasim. Tapos, tumingin ulit siya sa akin. Hindi kita binayaran para magutom ka. Pagkasabi noon, tumalikod na siya at umalis. Naiwan akong tulala. Hindi kita binayaran para magutom ka. Paulit-ulit iyong naglaro sa isip ko. Bayad ako.
Pero sa paraan ng pagkakasabi niya, parang may iba. O baka naman, nag-ilusyon lang ako. Baka naman, inaalagaan lang niya ang key investment niya. Siguro nga. Pero ang malamig na tuwalya, ang utos niya kay Manang Lita parang may kung anong mainit na dumaloy sa dibdib ko. Isang maliit na kislap ng ewan. Hindi ko mapangalanan. Mula noon, parang may nagbago. Hindi pa rin kami nag-uusap ni Felix ng matagal. Pero napapansin ko, palaging may nakahandang pagkain para sa akin. Mga prutas, crackers, juice. Yung mga pagkaing sinabi ni Eve Ramirez na makakatulong sa paglilihi ko. Minsan, paggising ko, may maliit na bolang sinigang na hipon sa tabi ng kama ko, yung paborito ko, kahit hindi ko naman sinabi sa kanya. Alam kong galing iyon sa kanya, dahil si Manang Lita, laging nagpapaalam. Hindi siya nagtatanong kung kamusta ako. Hindi siya ngumingiti. Pero nararamdaman ko ang presensya niya. Minsan, mahuhuli ko siyang nakatingin sa akin tapos biglang iiwas. Ano kaya ang iniisip niya? Galit kaya siya dahil nagiging sakitin ako? Oo, baka naman may kaunting pag-aalala? Impossible. Isa lang akong inkubator para sa kanya. Lumipas ang mga linggo, naging buwan. Medyo nabawasan na ang paglilihi ko. Nagsisimula ng bumilog ang tiyan ko. Si nanay, nakaschedule na ang operasyon sa susunod na buwan. Nagpapadala ako ng pera kay Aling Susan para sa mga pangangailangan niya. Nakakausap ko si nanay sa telepono. Sabi niya, wag ko na raw siyang alalahanin, mag-ingat daw ako sa trabaho ko sa Maynila. Hindi niya alam ang totoo. At masakit iyon. Sobrang sakit. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama at nagbabasa ng libro tungkol sa pag-aalaga ng sanggol, ewan ko ba kung bakit ako nagbabasa nito, siguro para kahit paano, may alam ako, bigla akong nakaramdam ng kakaiba sa tiyan ko. Parang may pumitik. Napahinto ako. Hinawakan ko ang tiyan ko. Maya-maya, naramdaman ko ulit. Mas malakas na ngayon. Parang may kumakaway mula sa loob. Napangiti ako. Ang unang sipa. Ang unang senyales na may buhay nga talaga sa loob ko. Isang buhay na unti-unti ko nang nararamdaman. Isang buhay na anak ko. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Si Felix. Bihis opisina pa. Siguro kararating lang. Nagulat siya nang makita akong gising pa. At siguro, nagulat din siya sa ekspresyon ng mukha ko. Bakit gising ka pa? Tanong niya, medyo may bahid ng pag-aalala sa boses. O baka guni-guni ko lang ulit? Hindi ako nakasagot agad. Sobrang overwhelmed ako sa naramdaman ko. Sumipa siya, sabi ko, ang boses ko'y nanginginig sa tuwa. Yung baby. Sumipa siya. Nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Nawala ang kunot sa noo. Parang may kung anong kuryusidad sa mga mata niya. Lumapit siya. Dahan-dahan. Parang natatakot na baka mapunta ang kung anong mahika ng sandaling iyon. Tumayo siya sa tabi ng kama. Nakatingin sa tiyan ko. Gusto mong maramdaman, alok ko, hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas ng loob. Nag-alinlangan siya. Pero maya-maya, dahan-dahan niyang itinaas ang kamay niya. At mas dahan-dahan pa, ipinatong niya ito sa ibabaw ng kamay kong nakahawak sa tiyan ko. Sakto. Sumipa ulit ang baby. Mas malakas. Nakita ko ang gulat sa mga mata ni Felix. Tapos, parang may kung anong liwanag na dumaan doon. Isang kislap ng tuwa. Pagkamangha. Hindi ko sigurado. Pero ang alam ko, sa sandaling iyon, habang magkapatong ang mga kamay namin sa tiyan ko, at habang nararamdaman namin ang bawat galaw ng munting anghel sa loob, nagkatinginan kami. Matagal. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig lang ay ang pintig-pintig ng mga puso naming dalawa, na para bang sumasabay sa bawat galaw ng maliit na anghel sa sinapupunan ko. Ang mga mata namin hindi naghihiwalay. Sa mga sandaling iyon, parang nawala ang kontrata, ang pera, ang lahat ng pader na nakapagitan sa amin. Tanging kami lang, isang babae, isang lalaki, at ang mumunting buhay na nag-ugnay sa amin sa paraang hindi ko inaasahan. Nakita ko sa mga mata ni Felix ang isang emosyon na hindi ko pa nakikita dati. Hindi na iyon ang blanko at malamig na tingin na parati niyang ibinibigay sa akin. May kislap. May init. May pag-asa.
O baka naman pagkalito lang. Gaya ko. Pero kasing bilis ng paglitaw ng emosyong iyon, ay ganoon din kabilis itong naglaho. Bigla siyang napakurap parang natauhan. Maagap niyang binawi ang kamay niya na para bang napaso. Tumayo siya ng tuwid at muling bumalik ang formalidad sa kanyang tindig. Gabi na. Magpahinga ka na, sabi niya, ang boses ay medyo paos, pero bumalik na sa dati niyang tono, kontrolado at walang bahid ng kung anuman ang nakita ko kanina sa mga mata niya. Hindi na siya naghintay ng sagot ko. Mabilis siyang tumalikod at lumabas ng kwarto, isinara ang pinto ng marahan. Naiwan akong nakatulala, hawak pa rin ang tiyan ko. Ang puso ko kumakabog pa rin ng malakas. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kung anong init na iniwan ng mga sandaling iyon. Ang paghawak niya sa kamay ko, ang pagtingin niya may ibig sabihin ba iyon? O ako lang ulit itong nagbibigay ng kahulugan sa wala? Kinabukasan, bumalik kami sa dati. Distansyado. Formal. Si Felix, abala sa trabaho niya. Ako, abala sa pag-aalaga sa investment niya. Pero may nagbago. Alam kong may nagbago. Sa tuwing magkakasalubong kami, may ilang segundong pagtitig bago isa sa amin ang umiwas. Sa hapagkainan, kahit hindi kami nag-uusap, nararamdaman ko ang mga pasulyap niya. At ako, hindi ko na siya matingnan ng diretsyo. Nahihiya ako. Kinikilig. Ewan. Basta, ang hirap ipaliwanag. Dumalas ang mga gabi na umuuwi siya ng maaga. Dati, madalas hating gabi na o minsan, hindi na talaga umuuwi. Ngayon, kadalasan, naririnig ko ang pagdating ng kotse niya bago pa man ako matulog. Hindi siya pumapasok sa kwarto ko. Pero alam kong nandoon lang siya, sa kabilang silid. At ang kaalamang iyon, nagbibigay ng kakaibang kapanatagan sa akin. Si Manang Lita, napapansin din yata ang pagbabago. Minsan, nahuhuli ko siyang nakangiti habang pinagmamasdan kaming dalawa ni Felix kapag nagkakasabay kami sa sala, kahit pa nagbabasa lang si Felix ng dyaryo at ako naman ay nanonood ng si. Alam mo, Maam Mariel, sabi niya sa akin isang hapon habang tinutulungan ko siyang magtiklop ng mga damit, iba na si Sir Felix ngayon. Dati, parang laging may dalang bagyo yun. Laging nakakunot ang noo. Pero nitong mga nakaraang linggo, parang mas magaan ang aura niya. Napangiti ako. Talaga po, Manang. At alam mo ba, madalas kanyang itanong sa akin. Kung kumain ka na ba, kung ano ang ginagawa mo, kung okay ka lang ba. Natigilan ako. Totoo kaya yon? Si Felix nagtatanong tungkol sa akin. Baka po dahil lang sa baby, Manang, sabi ko, trying to downplay it ayokong umasa. Mumiti lang si Manang Lita, isang makahulugang ngiti. Siguro nga. Pero alam mo, ang mga lalaki, kahit gaano pa katigas ang puso, lumalambot din yan, lalo na kapag pamilya na ang usapan. Pamilya. Ang salitang iyon, parang may kung anong tumusok sa puso ko. Pamilya nga ba kami? O isang transaksyon lang ang lahat ng ito? Habang lumalaki ang tiyan ko, lalong lumalalim ang koneksyon ko sa batang dinadala ko. Kinakausap ko siya. Kinakantahan. Hinihimas ko ang tiyan ko, naiimagine ko ang maliit niyang mukha, ang mga daliri niya. Anak ko. Kahit ano pa ang sabihin ng kontrata, anak ko siya. At ang pagmamahal ko sa kanya, hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga. Pero kasabay ng pagmamahal na iyon ang takot. Paano kapag ipinanganak ko na siya? Paano ko siya isusuko? Kakayanin ko ba? Ang 10 milyon, sapat na ba para punan ang butas na iiwan niya sa puso ko? Minsan, naiisip ko, sana hindi na lang ako pumayag. Sana naghanap na lang ako ng ibang paraan. Pero kapag naaalala ko si nanay, ang operasyon niya na naging matagumpay dahil sa pera ni Felix, nawawala ang pagsisisi ko. Ginawa ko ito para sa kanya. At kailangan kong panindigan. Isang gabi, hindi ako makatulog. Ang bigat ng dibdib ko. Ang daming tanong sa isip ko. Bumangon ako at pumunta sa kusina para uminom ng gatas. Pagbukas ko ng ilaw, nagulat ako nang makita ko si Felix doon, nakaupo sa tapat ng mesa, may hawak na baso ng alak yata. Mukhang malalim ang iniisip. Nagulat din siya nang makita ako. Bakit gising ka pa? Tanong niya, ang boses ay medyo garalgal. Lasing ba siya? Hindi po ako makatulog, sagot ko. Ikaw po?
Hindi siya sumagot. Tinitigan lang niya ako. Ang mga mata niya parang mailungkot. Parang may hinahanap. Okay ka lang, tanong ko, hindi ko napigilan ang sarili ko. Umiling siya. Don't know, mahina niyang sabi. Everything's complicated. Complicated. Yan ang tamang salita. Ang sitwasyon namin sobrang komplikado. Tumayo siya at lumapit sa akin. Amoy alak siya, pero hindi naman nakakasulaso. Huminto siya sa harap ko, isang dipa lang ang pagitan namin. Marielty. Sinabi niya ang pangalan ko parang isang bulong. Are you happy? Nagulat ako sa tanong niya. Masaya ba ako? Paano ko sasagutin iyon? Masaya po ako dahil magkakaanak na ako. Sabi ko, iyon ang pinakatotoong sagot na maibibigay ko. Pero, natatakot po ako pag-amin ko. Natatakot po ako sa araw na kailangan ko na siyang isuko sa inyo. Nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon niya. Parang may kirot na dumaan sa mga mata niya. Yumuko siya. It's part of the agreement, sabi niya, pero parang hindi siya kumbinsido sa sarili niyang sinasabi. Alam ko po, sabi ko, pinipigilan ang luha. Pero hindi ko po alam kung paano. Hindi ko po alam kung kakayanin ko. Hindi siya nagsalita. Nanatili lang siyang nakayuko. Maya-maya, dahan-dahan niyang itinaas ang kamay niya, parang may aabutin. Akala ko, hahawakan niya ako. Pero ibinaba rin niya ito. Magpahinga ka na, sabi niya ulit, ang boses ay bumalik na sa pagiging formal. Kailangan mo yan. Para sa bata. Tumango ako. Uminom ako ng gatas at bumalik sa kwarto ko. Pero hindi pa rin ako makatulog. Ang mga salita niya, ang mga tingin niya, ang mga kilos niya lahat iyon, nagbibigay sa akin ng pag-asa. Isang mapanganib na pag-asa. Pag-asang baka posible ang imposible. Pag-asang baka sa gitna ng kasunduang ito, may puwang para sa pag-ibig. Napailing ako. Impossible. Si Felix Sarmiento, mai-in-love sa isang hamak na tulad ko. Sa isang babaeng binayaran niya lang para magdala ng anak niya. Nakakatawa. Pero ang puso ko, hindi nakikinig sa utak ko. Umaasa pa rin ito. Kumakapit sa bawat maliit na senyales, sa bawat kislap sa mga mata ni Felix, sa bawat pag-aalala niyang ipinapakita. Ang hirap. Ang hirap magmahal ng isang taong alam mong hindi ka naman mamahalin pabalik. Ang hirap umasa sa isang bagay na alam mong sa simula pa lang, wala nang patutunguhan. Pero habang dinadala ko ang anak namin sa sinapupunan ko, habang nararamdaman ko ang bawat pitik ng puso niya, hindi ko maiwasang mangarap. Pangarap na sana, balang araw, maging isang tunay na pamilya kami. Hindi dahil sa kontrata, kundi dahil sa pagmamahal. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Felix sa kabilang kwarto, at habang ako naman ay kinakausap ang baby sa tiyan ko, naramdaman ko ulit ang malakas niyang sipa. Napangiti ako. Anak, bulong ko. Naririnig mo ba si Mommy? Mahal na mahal kita. Kahit ano pa ang mangyari, lagi mong tatandaan yan, ha? At sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa loob ng malaking bahay na iyon na puno ng mga hindi masabi at mga pusong nag-aalangan, isang maliit na tinig ng pag-asa ang nagsimulang tumubo sa puso ko. Isang pag-asang baka sakali lang naman, ang anak ko ay hindi lang magiging anak na may apelyido, kundi isang anak na may nanay na handang mahalin siya ng buong buo, at isang ama na matututunang mahalin silang dalawa. Ang hirap ng sitwasyon ko, pero sa bawat araw na lumilipas, lalo akong kumakapit sa pag-asang iyon. Kahit alam kong masakit kapag hindi ito natupad. Dahil minsan, ang pag-asa na lang ang natitira sa atin. Ang 9 na buwan ay parang isang mahabang panaginip, minsan masaya, minsan nakakatakot, pero laging puno ng pag-asa. Habang lumalaki ang tiyan ko, kasabay na lumalaki ang pagmamahal ko sa batang nasa loob nito. At si Felix, parang unti-unti na ring natutunaw ang yelo sa puso niya. Hindi na siya kasing lamig ng dati. May mga gabi nang sabay kaming kumakain, nagkukwentuhan ng mga simpleng bagay. Minsan, nahuhuli ko siyang nakangiti habang pinagmamasdan ang tiyan ko. Maliliit na bagay, pero para sa akin, malaking bagay na iyon. Nagbibigay ng init sa puso kong laging kinakabahan sa kung ano ang mangyayari pagkatapos ng lahat ng ito. Dumating ang araw ng panganganak ko. Isang pribadong silid sa isang mamahaling ospital.
Si Felix hindi umalis sa tabi ko. Hawak niya ang kamay